Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa, maraming nagtatahimik, ngunit napapahamak. Oo, masasabi kong may nararamdamang takot, mga paghihinagpis, karingan at kalungkutan na nararanasan ng sambayanan. Hihintayin ko na ito ay lilipas, malayo sa mga kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, wag na wag niyo akong salingin. Diyos ko, tila may sumusunod sa akin. Ay! Ay, andyan ka pala, Padre Damaso. Mauna na po ako sa inyo, Padre. Teka lang, Bakit po, Padre? Kamusta kayo? Mabuti naman. Nagugutom na ba kayo? Hindi pa. Saglit lamang. Jesus Mariosep, maghintay kayo mga bulagsak. nakayayamot ang bansang ito. Halatang ibang pamahala rito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio na nakatira rito. Ayaw ko talaga sa mga Indio. Magdahan-dahan kayo pa rin, Damaso. Pagkat nasa bubong tayo ng isang Indio. Tama siya, reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal ang tinitoring ni Tiago ang kanyang sarili bilang isang Indio. Malayang-malayo siya sa ganoong walang galang na tao. Sigurado naman hong hindi kasing saklap nang nangyari sa inyo ang sa amin. Nagsasayang ka lang ng pera sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinola sa daan at matutulog ng hindi nasisiyahan. Mga Ginoong, kinalugod kong pinakadala ang anak ng aking nasirang pamilya, si Don Rafael. Sino ba yung isang kasama doon sa Tiago? Siya si Juan Jesus kong Maribara, nang galing Europa. Sinundo ko siya galing sa kanyang paglalakbay. Kung gayon, ikaw palang anak na nasirang ama ni si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyang pagpunta sa iyong ama ay ang pasayo. Gracias, Señor. O Diyos ko, sa araw na ito ay parang panaginip lamang ang 3 taon ko sa Espanya. Binata, mag-iingat ka sa mga lihim ninyong kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat lang maging aral sa inyo. Ipagpatawad ninyo, sa wari ko'y naging mahal na sa inyo ang aking ama. Ngunit sa akong pagkakabatid, ay wala ako maging ang aking ama ng mga lihim ng mga kaaway. Madalas sa sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin ng ilang kapahamakan. Hanggang suli ng hininga niyong ama na si Don Rafael Ibarra ay hindi makapaniwalang may lihim pala siyang kaaway. Ngayon, alam ko na ang tunay na dahilan kung bakit si Don Santiago ay nag-aalangan na sabihin ang tunay na nangyari sa aking ama. Ngunit bakit siya nakulong sa piitan? Ano ang kanyang naging kasalanan?
Dahil siya ang pinakamayamang tao sa buong sandigan. Ngunit huwag kang mag-alala. Ang makulong sa bansang ito ay may turing na kabayanihan. Minsan ay may isang artilyero na nangolekta ng tributo sa mga mamamayan. Ang artilyerong ito ay mangmang at hindi marunong magbasa at sumulat. Ginoo, maaari mo bang basahin ang laman ng sulat? Umalis kayo sa dinaraanan ko kung ayaw niyong makulong sa kwartel. Talaga? Ikukulong mo kami? Basahin mo muna ito. Ano ka ba? Hindi siya makakabasa. Mas matalino pa ang kanyang tiyan kaysa sa kanyang ulo. Mga lapastang, bak gusto! Wala, mga bata yun na. Hello! Maawa na po kayo! Huwag po! Hindi ka pensa, huwag mo sa mga bata. Huwag kang makialam dito, tanda! Yan ang nararapat sa iyo. Kayo mga bata. Ngayon alam ko na ang tunay na nangyari sa aking ama. Muchas gracias, Teniente, sa pagbahagi ng iyong nalalaman na patungkol sa aking ama. Di nada, Senyor Ibarra. Nabusog kaya ang mga bisita sa handaan, Isabel? Palagay ko'y Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ng handa. Nakakalungkot lamang dahil umalis sa Ibarra ng ganong kaaga sa kalagitnaan ng kasiyahan. Siya, maiwan ko muna kayong mag-ama at mag-ayos pa ako sa kusina. Tila yata ay mayroong pumapagabag sa iyong kalooban, Ama. Mayroon nga po ba? Walang naman iya. Nagpapasalamat lamang ako sa Panginoong Diyos dahil bigyan niya tayo ng magandang buhay. Ngunit sa wari ko'y mas masaya sana tayo kapag hindi tayo iniwanan ng ina na mas maaga. Ama, huwag mo nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog na kayo. Siguro ay pagod na pagod kayo mula sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil binilihan niya ako ng isang mabait at napakatsagang anak na katulad mo. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sanang makausap si Maria Clara. Ay, nandyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Como estas, Ibarra? Salamat naman at dumalo kang muli sa aming tahanan. Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko po sanang makausap ang iyong anak. Abay sige. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya. Wari ko'y nahiya pa yun. O, nag-aayos. O, ayan na siya. Pwede na kayong mag-usap sa Sophia. Kailangan mo na mainom, Ibarra? Gracias, Senyor. Buti hindi na ho kailangan. Maswerte ako dahil nagkasunod tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi, ay hindi ako makakahanap ng isang babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro dahil dyan ay nabihag mo ang mga kababaihan sa mga lugar na iyong napuntahan. Isa na ang magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ako maghahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniniwalang sinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng ibang dilan sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Sa aking puso, ikaw lamang ang aking iniibig. Patawad aking sinisinta, ngunit kailangan ko nang lisanin ang iyong piling. Dahil bukas ay Todos los Santos at may pupuntahan akong tao upang tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at pagpasal. Paalam aking minamahal. Patnubayan ka nawa ng may kapal.
Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga rin, Isabel, Maria Clara. Halatang may patutunguhan kayo. Saan ang inyong tungo? Pupunta kami ng Viterio, Padre. Kukunin ko lamang ang aking mga natirang gamit doon. Sige, bueno, kakausapin ko lamang ang inyong ama. Naway ligtas kayo sa inyong paglalakbay. Muchas gracias, Padre. Tingnan lang natin kung sino ang masusunod sa atin. Crispin, hintayin mo lang mabuti yung tali. Pahinga naman tayo, Papa. Kanina pa tayo nagpatugtog ng kampana. Pwede, papagalitan tayo ng sakristan mayor. Oo nga pala. Mga pasaway na bata, wala talaga kayong nagawang mabuti dito sa simbahan. Ikaw, Basilio! Ngunit huhulihin na ako ng guardia. Sasagot ka pa? Ikaw, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo nalabas ang gintong ninakaw mo. Wala naman po ako ninanakaw eh. Sasagot ka ba? Ano po kayo? Walang galang na bata! Magnanakaw! Muraw po sa... Huwag kang magtago, kasalanan mo yan! Tapastangan ka! Tingnan natin kung hindi mo ibalik ang ninakaw mo! Tama na po, maawa na po kayo sa akin. Hindi po ako nagnakaw. Ang sakristan mayor po ang nagnakaw. Ikaw ang bintang, napakasama mo talaga! Inay, kuya, tulungan niyo po ako. Inang, buksan niyo ang pinto! Jesus, Mariusep, ano nangyari sa'yo, Basilio? Huwag kang mag-alala, Inang. Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Salamat at buhay siya. Bakit ka duguan? Ako po ay tumakas sa kumbento. Ngayon lamang po pinauwi ng kasakristan mayor. Walang hiya talaga mga gwardiya sibil. Mga walang puso. Halika anak, gamutin natin ang sugat mo. Pasensya ka na anak, ha? Nagluto kasi ako ng ulam kanina, ngunit inubos ito lahat ng iyong ama. Hindi po ba kayo sinaktan? Huwag kang mag-alala anak, hindi naman niya ako ginawa ng masama. Bakit daw hindi makakauwi si Crispin? Pinarusahan siya ng sakristan mayor dahil siya po daw ang nagnakaw ng 2 unsang ginto. Ngunit hindi naman ito totoo. Hindi siya makakauwi hanggat hindi niya ito maibabalik. Kawawa naman ang bunso ko. Hindi naman ganang klaseng tao ang anak ko. Ngunit hayaan mo anak, kakausapin ko ang pura bukas. Tao po! Magandang araw po! Sino kayo? Ako ho si Sisa, ang ina ni Crispin. Maaari ko bang makausap ang pura? Hindi maaari. May sakit ang ura. Kung gayon ho ay kahit makausap ko na lamang anak kong si Crispin. Huwag ka nang magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Si Basilio ho ay nasa bahay, ngunit si Crispin ay naiwan dito. Ibig ho sanang makita. Naiwan nga ngunit tumakas din pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Baka hinahanap na siya ng Guardia Civil sa inyo. Alam mo, napakabuti mong asawa ngunit masasama naman ang mga anak mo tulad ng kanilang ama. Lalo na yung maliit. Nako, baka higitan pa niya ang kanyang ama. Di mo ba naiintindihan? May sakit ang kura. Ikaw ba si Sisa, ang ina ng mga magnanakaw na bata? Opo, ako si Sisa, pero hindi magnanakaw ang aking mga anak. Huwag ka nang magmamangan panasa ng iyong mga anak. Nakatakas ang iyong nakakatandang anak. Nasaan ang mas bata? Hindi ko alam dahil hindi pa siya nakakauwi simula kahapon. Kung gayon, ikaw na lang ang isasama namin. Hindi ka makakalabas hanggat hindi mo itinuturo yung mga anak mo. Ano ba? Ang krimeng iyan ay kasalanan ng pura. Pakawalan ng biyak at huwag na siyang abalahin kailanman. Kung gusto mo makuha ng pura ang nawawalang ginto, sabihin mo ay manalayin siya kay San Antonio. Pare siya, hindi niya alam ang mga bagay na iyon, ha? Makakalaya ka na daw. Wala nang pakain sa iyong gobyerno. Kasi naman, mag-aasawa ka pa ng walang kwenta, mag-aanak ka pa ng magnanakaw. Basilio! Crispin! Nasaan kayo? Mga anak ko! Mga mahal ko
Kayo, nakikita niyo ba mga anak ko? Kita niyo ba sila? Ha? Nakita niyo ba mga anak ko? Kailangan mo! Ang pangit sa mga bahay. Talagang mga Indo lamang ang maaaring tumira. Ba't ganyan kayo makatingin? Naiinggit ba kayo? Kayo kinainggitan ko? At bakit? Kinainggitan ko pala yung kulot. Para sabihin ko sa iyo, Dunya Konsolasyon, hindi ako provinsyalang katulad mo. Aba, excelentissima, Senyora Pupot. Hindi na makapasok ang mga altere, kundi ang mga pilakyut na tulad ng iyong asawa. Nagalit mo ako. Halika dito at masampal kitang walang galang. Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Rosira. Naliya ka! Yusuf Konsolasyon, anong gulo na naman ito? Magtigil kayo! Ibili niyo yan ng disenteng damit. At kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. Ang bumili ng asal, mga walang modo, naturingang mayamat, ngunit sayad sa lupa ang ugali. Halina kayo at luluwas tayo ng Maynila at magsumbong tayo sa Kapitang General. Kapitan? Mahabaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Crisostomo! Oo, ako nga, Maria, aking mahal. Bakit ka na pa rito? Punta ako rito para tuparin ang pangakong iyon. Bagamat ikaw ay hindi tumapad sa ating sumpaan, kaya malalayain na kita, Maria. Patawarin sana ako ng alaala ng aking ina sa sasabihin ko sa iyo. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang aking tunay na pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Kaya hindi ako maaaring ikasal sa iyo sapagkat ibubunyag nila ang lihim na ito. Kailangan mo na ang katibayan. May sulat na iniwan ng aking ina na nagpapatunay na totoo ang lahat ng aking mga sinabi. Kaya kailangan kong makipag-isang dibdib upang hindi maibunyag ang aking lihim. Ngayon, magagawa mo pa kaya akong mahalin? O Maria, isa kang anghel. Maligaya akong pinaniniwalaan mo na ako. Ngunit ikakasal ka na. Oo, iyon ang kagustuhan ng kinikilala kong ama. Anong ibig mo mangyari? Madilim ang hinaharap. Ngunit gusto kong malaman mo na minsan lamang ako umibig at hindi na ito maaangking ninuman. Ano ang mangyayari sa iyo? Tumakas lamang ako, Maria. Hindi magtatagal, malalaman nila ito. Paalam, Crisostomo.
Hanggang sa muli, aking Maria. Hanggang sa muli, aking mahal na Ginoong Ibarra.